Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapalimot sa inyong mga pangarap. Tanging dito lamang sa ating madilim na sulok sa YouTube. Sa ating kwentong Ang Sumpa ng Bahay ng Mga Bulong, susundan natin si Rodel, isang matapang na kaluluwa, sa kanyang pagtahak sa mga bulungan at misteryo ng isang lumang tahanan na nagtatago ng mga lihim na sadyang nakakakilabot. Handa na ba kayong sumama sa kanya sa bawat hakbang, bawat bulong at sa bawat pagbukas ng pintuan na maaaring inyong pagsisihan? Tara na't simulan ang ating nakakapanginig na paglalakbay. Nang marahang bumukas ang lumang pintuan ng bahay ng mga bulong, ang ingay ng mga bisagra ay nag-etyo sa katahimikan, tila ba isang babala sa sinumang mangahas na pumasok. Suot ang kanyang uniforme mula sa lokal na ahensya, si Rodel ay pumasok na may pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay mabilis na inaarok ang bawat sulok at anino ng sala. Ang mga gamit sa loob ay may bakas ng kalumaan, ngunit parang bagong gamit. At ang hapagkainan ay nakahanda na tila may hinihintay na bisita. Ang mga pinggan at kubyertos ay nakaayos ng maayos. Habang naglalakad si Rodel sa sala, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya at ang mga mahihinang bulong mula sa kusina ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Rodel, Rodel! Paulit-ulit na tila isang awit ng kamatayan. Pinipilit niyang magpakatatag, nilampasan niya ang mga laruan na nakakalat sa hagdanan, na ang bawat isa ay tila may sariling kwento ng nakaraan. Mga laruan na tila may buhay, naghihintay lamang ng tamang sandali upang maglaro kasama ang isang walang kamalay-malay na bisita. Ang mga hakbang ni Rodel sa hagdanan ay umuungol sa ilalim ng kanyang bigat, habang ang hangin ay nagiging mas mabigat at mas mahirap huminga. Ang bawat hakbang ay tila isang paanyaya sa isang hindi maipaliwanag na panganib. Sa itaas, dumaan siya sa isang mahabang pasilyo na may mga lumang litrato sa dingding, na ang mga mata sa mga larawan ay tila sumusunod sa kanyang bawat galaw, nagmamasid, naghihintay. Sinubukan niyang huwag magpaapekto sa mga sapatos na tila may-ari sa ilalim ng kurtina, na parang may nagtatago at nagmamasid sa kanya. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nilaktawan ni Rodel ang mga pintong may pangalang Sam at Beth, at ang banyo na may kakaibang lamig at tunog ng patak ng tubig na tila may hinihila siyang puwersa papasok. Ngunit pinili niyang magpatuloy, umaasang ang kanyang misyon ay magwawakas sa ligtas na pagtuklas ng mga lihim ng bahay. Dito sa pasilyong ito, sa gitna ng mga pinto ng nakaraan, isang itim na pinto ang naghihintay sa dulo. Ano kaya ang misteryo sa kabila nito? Ang bawat hakbang ni Rodel papalapit sa pinto ay nagdadala sa kanya nang mas malapit sa isang hindi maipaliwanag na kadiliman. Nang marahang itulak ni Rodel ang itim na pinto, isang malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanya, nagpatayo sa kanyang mga balahibo at nagdulot ng kakaibang kilabot na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang mahinang halakhak na kanina pa niya naririnig ay tila nag-eko sa kanyang isipan, nagpapalakas at nagpapahina na parang isang masamang musika na ayaw niyang pakinggan. Sa paghahanap ng lumang lampara, nagkakapa si Rodel sa mga anino at sa isang sulok natagpuan niya ang isang metal na kahon sa ilalim ng mga lumang gamit. Nang hawakan niya ito, ang lamig ay kumalat sa kanyang mga daliri
na parang may kuryenteng dumadaloy mula sa kahon patungo sa kanyang katawan. Nang buksan niya ang kahon, ang susi sa loob nito ay nagliwanag ng bahagya sa kadiliman na tila may sariling buhay at kapangyarihan. Ang simpleng piraso ng metal ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na pang-akit at sa isang iglap, ang halakhak ay lumalakas, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng atik. Si Rodel na ngayon ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na takot ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng hangin na tila may mga mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Ang susi sa kanyang kamay ay tila nagbigay ng senyales na mas marami pang misteryo ang naghihintay. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito, isang bagong takot ang sumibol sa kanyang puso. Ang mga pintong dati sarado ay biglang nakabukas na parang may naganyaya sa kanya na pumasok sa loob ng mga ito. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat na parang may mga kaluluwang nagising mula sa mahabang pagkakakulong at ngayon ay nais makatakas. Sa bawat hakbang pabalik sa pasilyo, ang bigat ng hangin ay sumasabay sa kanyang paggalaw na tila may mga kamay na humihila sa kanya pabalik sa atik. Sa desperadong pagtakas, sinubukan ni Rodel na isara at ikandado ang bawat pinto. Ang bawat pagklik ng kandado ay tila nagpapahina sa mga bulong at halakhak na ngayon ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat pinto na kanyang naisara ay nagdulot ng panandaliang kapayapaan. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang mga kaluluwang nagising ay hindi basta-basta papayag na muling maikulong sa dilim ng bahay ng mga bulong. Sa bawat pinto na kanyang naisara, isang bagong pinto ang naghihintay na harapin. Ano kaya ang lihim na nagtatago sa kusina na dati pinagbawalan siyang puntahan? Ang susi sa kanyang kamay ay maaaring magbukas ng higit pa sa mga nakakandadong pinto. Ito rin ang maaaring magbukas sa isang lihim na maaaring magdulot ng pagbabago. Ang kusina na dati tahimik, ngayon ay nag-aanyaya sa kanya na tuklasin ang mga lihim na matagal nang nakatago. Bumalik si Rodel sa ground floor, ang kanyang mga yapak ay mabigat at mabilis, habang ang kanyang isipan ay naguguluhan sa mga nadiskubre sa itaas. Ang kusina na dati pamilyar at pangkaraniwan, ngayon ay tila mas malamig at mas madilim kaysa dati. Ang mga anino'y naglalaro sa kanyang paningin at ang bawat kaluskos ay nagpapataas ng kanyang balahibo. Sa kusina, natagpuan niya ang isang pinto na patungo sa cellar. Ang pinto ay may mga bakas ng kalawang at alikabok at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagbukas nito. Ano kaya ang matatagpuan ko dito? Bulong ni Rodel sa kanyang sarili habang marahang bumukas ang pinto at nagpakawala ng isang nakakabinging unggol. Sa loob ng cellar, isang maluwag na laryo ang kanyang binuksan at sa pagtanggal niya nito, isang lihim na hatch ang lumantad sa kanyang mga mata. Ang hatch ay nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba, tila matagal nang hindi nagagalaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang inilalapit niya ang susi sa kandado ng safe. Gamit ang susi, binuksan ni Rodel ang safe at isang lumang diaryo ang kanyang nakita. Ang petsa ay mula sa panahon ng kanyang lolo. Bakit ito narito? Tanong niya sa sarili habang pinag-aaralan ng mga pahina hanggang sa matukoy niya ang kombinasyon na nakatago sa isang balita ng nakaraan.
Ang susunod na kabanata ay magdadala kay Rodel sa labas ng bahay, kung saan ang mga kaluluwa ng nakaraan ay naghihintay na ibunyag ang kanilang mga trahedyang kwento. Sa labas ng bahay, kinailangang gamitin ni Rodel ang mga pinto sa likuran. Sa bawat hakbang palabas, ang mga kaluluwa ay nagpapakita ng kanilang marahas na kamatayan na tila hinahatak siya pabalik sa loob. Ang kanyang dibdib ay puno ng takot, ngunit ang kanyang pagnanais na makalabas ay mas matindi. Nang makalabas, nagtago si Rodel sa mga anino ng mga puno. Kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Dahan-dahan, ang hangin ay unti-unting bumabalik sa normal at ang mga bulong ay nawawala. Tila ang gabi ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas mula sa bangungot na kanyang naranasan. Sa kanyang tahanan, binuksan ni Rodel ang lumang mapa gamit ang kombinasyong kapareho ng address ng bahay ng mga bulong. Ang mapa ay naglalaman ng titulo ng bahay, isang dokumentong maaaring magdulot ng pagbabago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel na maaaring magtapos sa sumpa ng bahay. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malinaw na mensahe mula kay Rodel na nagpapakiusap na ma-demolish ang bahay. Sa pagkasira nito, ang mga kaluluwa ay naglaho kasabay ng pagguho ng mga pader na tila sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Ang sumpa ng bahay ng mga bulong sa wakas ay natuldukan na. Sa bawat sulok ng dilim, may lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit mag-ingat mga kaibigan sapagkat ang ilang katotohanan ay mas nakakatakot pa sa alamat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Creepy Pinoy Stories. Kung nais ninyong muling makaramdam ng kilabot at sindak, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sumali sa ating komunidad ng mga mahihilig sa kwentong nakakapangilabot at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan, sa susunod na pagpikit ng iyong mga mata, baka sa Creepy Pinoy Stories mo na lamang sila muling imulat. Kaya't magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating walang katapusang bangungot. Mag-ingat at magpatuloy sa pagtuklas ng mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso.